part 165. Today, we are going to continue our series on In Christ Realities, part 12. Today, we are going to talk about our inseparability from God. Let's pray. Let's commit this to the Lord. Our dearest Father in heaven, we thank you so much for how you have guided us today. Thank you so much for the beautiful people who came here today to honor you, to worship you. Thank you so much for the beautiful people who are joining us today via online. Thank you for the fact that you inhabit the praises of your people. There is nothing in the world like this. And even the psalmist declares, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. There is so much joy in your house. And thank you for this beautiful day that you have found us in your house to honor you and to receive your word. We commit to you this learning time as you always do and even as you always pray. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Ito po ang ika-12 linggo sa pagbagtas po natin sa aralin na ito o sa serye na ito. Ibig sabihin po, 11 malaking katotohanan na po ang ating natutunan. In this series, we learned in Christ, number 1, I am perfectly loved by God. Number 2, I am completely forgiven. Number 3, I am righteous and holy like God. I am a child of God. I am a new person inside. I am blessed and highly favored. I am charito. Furthermore, we learn that in Christ, I am rich and godly. I am healed and healthy. I am anointed to serve. I am an ambassador of Christ. And just recently, last week, we learned that in Christ, I am divinely protected. We need to move on. Today, we are going to add one more reality in Christ. We are going to talk about our inseparability from God. In Christ, we are inseparable from God. I want to share with you 3 insights today. I will be talking with you the statement, the rationale, and of course, as we always do, the application of our inseparability from God for the simple reason that we are in Christ. Let's begin. Let's begin with our discussion. Inseparable from God. Let's talk about the statement. The statement of our inseparability from God from the very lips of our Lord Jesus Christ. John chapter 10, verse 28, 29, and 30. Jesus said, I give them eternal life, them referring to believers, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Verse 29, my Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Verse 30, I and the Father are one. Ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo ang maliwanag na garantiya na tayo po ay hindi mahihiwalay sa Kanya kailanpaman. Tayo po ay nasa Kanyang kamay at walang makakaagaw sa atin sa Kanyang kamay. Furthermore, Jesus affirmed the fact that the Father is greater than all. Not only that we are in the hand of Jesus, we are also in the hand of His Father. And Jesus said, no one can snatch us out from the Father's hand. Kaya sinigurado ng ating Panginoon Jesucristo sa verse 30, I
and the Father are one. Sila po'y magkaisa, magbigay sa atin ng seguridad at proteksyon na hindi po tayo mahihiwalay sa Diyos kailan paman. Ang ating pong kasiguruhan na hindi tayo mahihiwalay sa Diyos ay ginarantiyahan mismo ng ating Panginoon Kristo at ng kanyang Ama. Ganito rin po ang sinabi ni Apostol Pablo, Romans chapter 8 verse 35 following verses. The Apostle Paul writes, "Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us." Paul further said, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Naiintindihan niyo po ba ang kasiguruhan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon? Give Him praise! Give Him praise! Hallelujah! Ang mga talatang binasa ko po sa inyo ay hindi na ho nangangailangan ng paliwanag. Ang basahin ng mga ito ay nakakapanandig balahibo sapagkat isipin po ninyo ang garantiyang ibinigay sa atin ng salita ng Diyos. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo. Ikaw ba ay nakay Kristo? Naiintindihan niyo po ba kung bakit nagkaroon tayo ng serye In Christ Realities? Sapagkat ang katotohanan na tayo na kay Kristo ang pinakasiguradong pwesto sa buong mundo. The safest position in all the world is in Christ. Dahil ikaw ay na kay Kristo, hindi ka na mahihiwalay sa Diyos kailan paman. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. It is the most secured position in all the world. No one, as in no one, can snatch us out from the hand of Jesus and even from the hand of the Father. Can you say amen? Amen. God is faithful to His word. And once He has made the covenant of love through Christ, it is unbreakable. His love is a reflection of His character. And since God cannot lie, and He cannot contradict Himself. Numbers chapter 23 verse 19. God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Pag-isipan po natin. Ang salita ng Diyos ay natatag sa langit magpakailan-kailan paman. Binigkas ng kanyang salita, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo. Ang mga salitang ito ay sigurado, garantisado. Langit at lupa'y lilipas, ang kanyang salita ay mananatili magpakailan-kailan paman. God has promised no separation. And He means exactly what He said. Titus chapter 1 verse 2. The Apostle Paul writes, "In hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised before time began." Ang nangako ng kaligtasan sa atin, ang nangako ng pag-asa ng ating buhay na walang hanggan ay ang Diyos na hindi magsisinungaling. Kaya maasahan ang kanyang pangako.
ipayapa mong iyong puso, sigurado makakarating tayo sa buhay na walang hanggan. Sigurado tayo'y ligtas magpakailan-kailan pa man. Ang kasiguruhan ng ating kaligtasan na hindi nakasalalay sa ating gawa, hindi nakasalalay sa ating katatagan, hindi ho dahil sa kapit at tibay ng ating kapit, sa ating pagiging tao. Sa totoo lang, kung minsan parang gusto na nating bumitaw. Pero kung bakit narito pa rin tayo, sapagkat hindi tayong nakakapit, tayo ang hawak ng Panginoon at hindi niya tayo bibitawan kahit kailan. Hebrews chapter 6 verse 18. God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie. Hindi lang po ang Diyos hindi magsisinungaling, imposible sa Diyos ang magsinungaling. Kaya kapag ipinangako ng Diyos, ligtas ka, ipayapa mong iyong puso, ligtas ka. Kapag ipinangako ng Diyos, pinatawad na kita at hindi ko na aalalahanin pa ang lahat ng iyong kasalanan, ipayapa mong iyong isip, lahat ng iyong kasalanan ay binura na ng Panginoon, pinatawad, malinis ka na sa harapan ng Diyos. Give Him praise. Come on, give Him praise. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Ang ganito kagandang katotohanan ay nag-uudyok sa iyo para sumamba. Ang ganito kagandang katotohanan nag-uudyok sa iyong gumising ng maaga, ihanda ang iyong sarili sapagkat gusto mong sambahin ang Panginoon sa spirito at katotohanan, sapagkat ang Diyos na ito na sinasamba mo ay ang Diyos na nangako ikaw ay hindi mahihiwalay sa Kanya. Ang Kanyang pangako ay sigurado, ang Kanyang pangako ay garantisado, at ang nangako hindi magsisinungaling, imposibleng magsinungaling. Palakpakan natin ang Panginoon. Malakas na palakpak para sa Diyos. Praise God. Praise God. We can rest in the certainty that we are forever secure in His love. Nothing in all creation, including the great Creator Himself, can undo what He has promised. Hindi pwedeng bawiin ng Diyos ang Kanyang pangako. Hindi pwedeng baliin ng Diyos ang Kanyang salita. Kaya kapag ipinangako na ng Diyos sa Kanyang salita, hawakan mo ang Kanyang pangako. Stand on His promises. Ano man ang mangyari, gumuho man ang mundo, lumukso man ang mga bundok sa gitna ng karagatan, hindi ho babaguhin ng Diyos ang Kanyang pangako, sapagkat hindi ho pabago-bago ang isip ng Diyos. Can you say amen? Based on the statement of God's infallible word, we are inseparable from God for the simple reason that we are in Christ. Number one, the statement. Number two, the rational. I will share with you three rationals why I believe we are totally inseparable from God. Number one, we are inseparable from God because Christ canceled sin. Sin separates us from God. Ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos ay ang kasalanan. Natatandaan niyo pong storya ng pagbagsak ng tao sa Genesis chapter 3. Sin separate us from God. Sin separated us from God. Nahiwalay ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Surely, the arm of the Lord is not too short to save, nor His ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins
had hidden his face from you so that he will not hear you. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos para hindi tayo maabot. Hindi rin po mahina ang pandinig o ang Diyos ay bingi para hindi tayo marinig. Ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos ay ang kasalanan. Ang dahilan kung bakit ang unang mga tao na si Adan at si Eva ay inilabas sa hardin ng Eden, na nagkaroon ng separation sa pagitan ng Diyos at ng tao, ay sapagkat sinuway nila ang Diyos sa pagkain ng bunga ng punong ipinagbawal ng Diyos. Sin separated man from God. This separation continued until the cross, where Christ canceled sin. The barrier of sin that once separated us from God has been completely removed through Christ's perfect sacrifice. Kung ang kasalanan na nagpahiwalay sa atin sa Diyos, at doon sa krus ng Kalbaryo, kinuha niya ang ating kasalanan at tayo po ay pinatawad, wala na nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Because of the finished work of Christ on the cross, Jesus took on all our sins, and His words, "It is finished," marked the full and final payment for sin, past, present, and future. Do you believe that? Kung pinaniniwalaan mo ang katotohanan ito, na sa krus ng Kalbaryo, binayaran na ni Kristo ang lahat ng ating kasalanan, past, present, and future, wala nang magpapahiwalay sa atin sa Diyos. Kaya nagkaroon ng security, nagkaroon ng assurance, because nothing can separate us from God anymore. Because sin has been dealt with on the cross. Can you say amen? The power of sin to separate us from God has been nullified. And tell me why? Because Christ's sacrifice was sufficient once and for all. Minsan lang namatay si Jesus, sapat na ang kanyang kamatayan, pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan. Colossians chapter 2 verse 13. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. What else did He do? Look at the scripture. What else did He do? He forgave us all our sins. He forgave us. Aorist tense, forgave us all our sins. How many of our sins did God forgive? All. Not some. Not many. All. All our sins. Walang kasalanan na hindi pinatawad. Past, present, and future, ikinarga sa duguang katawan ni Kristo, at nang siya'y namatay, binayaran niyang lahat ng ating kasalanan. Anuman ang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos, inalis niya. Kaya nagkaroon ng redemption, nagkaroon ng reconciliation, together again. Nagkabalikan ang Diyos at ang tao, at nung magkabalikan ang Diyos at ang tao, hindi na magkakahiwalay kailan paman. We will never be separated from God anymore. Shout amen. Ang word po na forgave ay galing po sa Greek word na charizomai. Ang word na charizomai, ang root word ay charis. You know that, grace. It means that forgiveness is based on grace. The word charis not only means grace, it also means gift. Sa makatwid, madali maintindihan, charizomai, ang pagpapatawad ay regalo. Hindi ho binabayaran, hindi ho binibili, hindi ho pinagtatrabahuhan. Yan po ang turo ng relihiyong mapang-alipin, na para mapatawad ka ng Diyos, kailangan mong pahirapan ang iyong sarili, kailangan mong magpenitensya, kailangan mong pahirapan ang iyong sarili sa napakaraming mga kautusan na hindi mo masunod-sunod, sa pag-asa na sakali ay mapatawad ka ng Diyos.
That is a diabolical, devilish, religious lie. Salamat, pinalaya na ng Panginoon ang ating mga espiritu, pinalaya ang ating kaisipan, pinalaya ang ating damdamin. Shout Amen! Hebrews chapter 10 verse 10. And by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Minsan at magpakailanman. Minsan at magpakailanman. Once and for all. Minsan at pangkalahatan. Made holy once for all. Now look at the next verse. Verse 14. Hebrews 10:14. Because by one sacrifice. How many sacrifice? One, only one sacrifice, referring to the finished work of Jesus. By one sacrifice, He has made perfect for how long? I cannot hear you. For how long? For how long? Forever. 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 Those who are being made holy. Kaya hindi ka na mahihiwalay sa Diyos magpakailan, kailan pa man. Amen. We are made holy and perfect forever because Christ canceled sin once and for all. Therefore, there is no more separation. Hindi ka na mahihiwalay sa Diyos kailan pa man. Alam niyo po ba mga kapatid, na ang Book of Romans chapter 8 nag-start with no condemnation and it ends with no separation. Dahil kinuha na ni Kristo ang ating mga kasalanan, wala nang condemnation. At dahil wala nang condemnation, ipayapa mong yung isip, wala nang separation. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Number one, because Christ canceled sin. Number two, because Christ intercedes for us. Not only did Christ's sacrifice secure our redemption, but He also continues to intercede for us. Jesus is seated at the right hand of the Father right now, constantly and consistently interceding on our behalf. Romans chapter 8 verse 34. Interesting. Yung binasa ko po sa inyo kanina sa Romans chapter 8 verse 35 to 39 sa ating statement. This is so interesting. Yung pong statement na binasa ko po sa inyo kanina, Romans 8:35 to 39, ang context ay Romans 8:34. Kaya yung kasiguruhan na tayo po ay wala ng separation na in-state doon sa verses 35 up to 39 is based on the truth of Christ's continuing intercession. Now look at the verse. Who is he that condemns? Christ Jesus, who died. More than that, who was raised to life and is, present tense, is at the right hand of God. So where is Jesus right now? At the right hand of God, and is. What is He doing at the right hand of God? And is also interceding for us. Present tense. Kasalukuyan, ngayon mismo, nakaupo ang ating Panginoon Kristo sa tabi ng Ama at namamagitan para sa atin. Kaya wala kang dapat ipangamba. Meron kang abogadong tagapagtanggol. Hindi ka pwedeng parusahan ng Diyos sapagkat yan po ay sasaluhin ni Kristo at sasabihin niya sa kanyang Ama, Ama, wag mong
parusahan si Juan de la Cruz dahil ang kasalanan ni Juan de la Cruz ay binayaran ko na sa krus ng Kalbaryo. Anumang amba ng parusa ng katuwiran at katarungan ng Diyos ay hindi maring dumapo sa iyo, sapagat ang lahat ng mga ito ay kinarga ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Alang-alang sa atin, pinatawad na tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Shout amen. Hebrews chapter 7 verse 23. Following verses. Now, there have been many of those priests since death prevented them from continuing in office. But because Jesus lives forever, he has a permanent priesthood. Therefore, as a result, because Christ lives forever, he has a permanent priesthood. He is our Melchizedek, our high priest. And being the high priest, he is our high priest forever. Verse 25, therefore, he, referring to Jesus, he is able to save completely those, referring to us, those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. He always lives. Siya'y buhay magpakailan-kailan pa man at namamagitan para sa atin. Shout amen. Jesus is alive. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. You ask me how I know he lives. He lives within my heart. Dahil buhay ang Panginoon, ipayapa mong iyong isip, mayroong namamagitan sa iyo sa Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. His ongoing intercession ensures that no accusation, sin, or shortcoming can separate us from his love. It protects us and keep us eternally connected to him. Sigurado to, kapag na kay Kristo ka, hindi ka na mapapahiwalay sa Diyos magpakailan-kailan pa man. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Number one, because Christ canceled sin. Number two, because Christ intercedes for us. Number three, rational. Why we believe that we are inseparable from God? Because Christ conquered death. Tinalo na ni Jesus ang kamatayan. Death separates. And when death is already conquered, nothing can separate. Naiintindihan po ba natin yon? Ang Biblia ay nagtuturo na mayroon tatlong klase ng kamatayan. Spiritual na kamatayan, physical na kamatayan, at walang hanggang kamatayan. Spiritual death, physical death, and eternal death. Death simply means separation. Death is the final enemy that once separated humanity from God, but through Christ's resurrection, death, he has been defeated. Can you say amen? I want to say this again. Death is the final enemy that once separated humanity from God, but through Christ's resurrection, death has been defeated. Talo na ang kamatayan. Kaya hindi tayo natatakot sa kamatayan, sapagkat tinalo na ni Jesus ang kamatayan. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15:55, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin. Look at the verse. The sting, look at this. The sting of death is sin. So what is the sting of death?
Sin. And the power of sin is? So what is the power of sin? Come on. What is the power of sin? The law. What is the sting of death? Sin. And my dear brothers and sisters, how did Jesus destroy sin? By taking the power of it, nailing it to the cross. The sting of death is sin. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Kaya ho nagkaroon ng kamatayan dahil pumasok ang kasalanan. The power of sin is the law. So what did Jesus do? How did he conquer death? He took the power of sin. And what is the power of sin? The law. He took the power of sin. He took the law, nailed it to the cross so he can conquer death. Because the power of sin is the law. And the sting of death is sin. Now look at the scripture. Colossians chapter 2 verse 14. Having canceled the written code with its regulations that was against us, that stood opposed to us. What did he do? He took it away. He took it away, referring to the written code, referring to the law. Remember, what is the power of sin? The law. He took the power of sin. Nasusundan niyo po ba ito, mga kapatid? Again, dahan-dahanin natin. What is the sting of death? Sin. What is the power of sin? And how did Jesus conquer death? He took the power of sin. What is the power of sin? The law. He took the law. He took the written code, nailed it to the cross. That is why it's a guarantee. Nothing can separate us from God anymore. Woo! Hallelujah to the Lamb of God. Give Him praise. Give Him praise. Come on, clap your hands. Make a joyful noise to God. Palakpakan. May kasamang hiyawan. Woo! Hallelujah! Amen. Masisi ba nila tayo kung tayo'y sumisigaw at pumapalakpak? Sila nga magkaroon lang ng konting bagay, napapalukso na. Magkaroon lang ng konting bagay, napapahiyaw na. Mga kapatid, itong ating natanggap ay hindi ho maliit na bagay. Ito po ang pinakamalaking bagay sa buhay natin. Shout amen. Praise God. As a result of Christ's victory over sin, death, the devil, the fear of death is gone. Wala na ang takot ng kamatayan. Hebrews chapter 2 verse 14. Since the children have flesh and blood, He, referring to Christ, too shared in their humanity, referring to His incarnation. So that, what is the result of His incarnation? So that, by His death, He might destroy him who holds the power of death. And pray tell me, who is that? That is the devil. Now look at the next verse. And free. Hindi ho doon nagtapos. Hindi lang po natalo ang kaaway. What else happened there? And free. Those who all their lives were held in slavery by the fear of death. Nawala na po ang nerbiyos ng kamatayan. Of course, hindi natin gustong mamatay ngayon o sa pinakamalapit na panahon na malapit sa araw natin. Of course, we do not want that. Pero hindi natin alam ang karunungan ng Diyos. Anuman ang karunungan ng Diyos para sa buhay natin, hindi na po tayo natatakot sa kamatayan sapagkat ang kamatayan ay dinaig na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. For those in Christ, death no longer has power to separate us from Him spiritually, more so eternally.
In fact, physical death is merely a transition into eternal life with Christ. Look at the scripture, 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Apostle Paul writes, "We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body." Look at the scripture, to be absent from the body and to be present with the Lord. Pag nilisan mo na ang katawan na ito, mapapasa Panginoon ka na magpakailan-kailan pa man. The Apostle Paul even said in Philippians 1:21, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Nawalan po ng kapangyarihan ng kamatayang takuti tayo. Tandaan niyo po, ang mga takot sa kamatayan, hindi handang mabuhay. Sapagkat araw-araw kang natatakot na baka ikaw ay mamatay. Hindi ho tayo natatakot mamatay, hindi rin naman natin gustong mamatay. Pero kung sakali sa karunungan ng Diyos hanggang dito na lang ang buhay natin, tayo'y mapapasa Panginoon na magpakailan-kailan pa man. Amen! Psalms 116 verse 15, "Precious in the sight of the Lord is the death of His saints." Death for those in Christ is not separation from life, but rather a homecoming into the presence of the Lord. Ang kamatayan para sa mga nakay Kristo ay hindi mahiwalay sa buhay kung hindi ang umuwi na sa Panginoon at mapa sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Acts chapter 7 records the death of Stephen. Isang beses nyo lang po mababasa sa Biblia na si Jesus ay nakatayo sa tabi ng Ama. Only one passage in the entirety of the scripture, you can read Jesus standing at the right hand of the Father. All throughout, you can read Jesus is sitting at the right hand of the Father. The only time mabasa nyo sa Bible, and this is the only passage in the Bible that Jesus is standing at the right hand of the Father, ay kapag merong Kristiyano na namamatay, napapatayo siya. Pag may Kristiyanong namatay, napapatayo siya. Standing ovation. Wini-welcome. Sapagat ang kamatayan ng Kristiyano ay homecoming. I'll show you. Acts 7:55, 56. "But he," referring to Stephen, "being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God." See, this is the only passage you can read. Jesus standing at the right hand of the Father. Look at the next verse. "And said, Look, I see the heavens open, the Son of Man standing at the right hand of God." Bago namatay si Stephen, tumingala siya at nakita niya ang mga langit ay bukas. At nakatayo si Jesus sa tabi ng Ama. Anong signal? Pag namatay ang Kristiyano, napapatayo si Jesus at wini-welcome tayo sa presensya ng Panginoon magpakailan-kailan pa man. Amen! Homecoming. We will be with the Lord forever. Christ's victory over death ensures that nothing, not even physical death, can ever separate us from His love. The Apostle Paul views death as his coronation day. Ang ganda ng pananaw ni Pablo sa kamatayan. It's a coronation day. I'll show you the verse. 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 7. Now, take note, my dear brothers and sisters. Ang huling epistle na sinulat ni Paul ay ang 2 Timothy. The last epistle before he died. This is the last epistle. He wrote this before he died. Look at 2 Timothy 4, 6 to 7. Paul writes, "For I am already being poured out like a drink offering. And the time has come for my departure.
tinatawag niya pong departure ay ang kanyang kamatayan. Ramdam niya na. Yung mga mamamatay, ramdam mo na kung mamamatay ka na. Tinatawag ka na, may roll call, may timbre, it's time to go. Kaya habang hindi mo pa yan nararamdaman, huwag mong pakiramdaman. Nakikinig po ba kayo mga kapatid? Pero kung talagang time to go, mararamdaman mo yan, merong peace of mind, merong peace of heart, talagang pauwi ka na. Meron kang time to prepare your family, may time ka to prepare your children, and to prepare the things that you will leave behind. If it time to go. Pero kung hindi pa, please don't go. Paul writes, the time has come for my departure. Verse 7, I have fought the good fight. I have finished my race. I have kept the faith. Kaya hindi mo pa time gumo kapag hindi pa tapos ang takbuhin mo. Kaya huwag mong madaliin ang takbuhin mo. Baka matapos mo agad. Dahan-dahan. Enjoy the journey. Slowly but surely. Dahil pag natapos mo na yung takbuhin mo, anong susunod pagkatapos ng takbuhin? Finish line. Kaya iba, madaling nakarating sa finish line. Dahil takbo ng takbo. Hinay-hinay lang. Enjoy mo lang ang buhay. Gumiti araw-araw. Enjoy mo ang pagpapala ng Diyos. Enjoy mo ang iyong pamilya. Enjoy mo ang iyong mga anak. Kung nag-iisa ka, enjoy mo ang sarili. Tumingin ka sa salamin at signan mo, sabihin mo, uy, napakagandang nilikha ng Diyos. Enjoy every day. Pero darating at darating kahit hindi ka tumakbo ng matulin, kahit maglakad ka lang, darating ka sa finish line. At pag dumating na po yun, sabi ni Paul, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Look at the next verse. Verse 8. Now, there is in store for me, what? The crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. So noong kanyang pananaw sa kamatayan, awarding ceremony. Crown. Righteous. Look at this. Crown of righteousness. So ang kanyang pananaw ay coronation day. And not only to me. That's the good news. Hindi lang para sa kanya. Not only to me, but also to all. Kasama ba tayo sa all? Sabi ng iba, sana all. Sinagot tayo ni Apostle Pablo, not only to me, but to all who have longed for His appearing. Can you say amen? Ang kamatayan po hindi pagkatalo. Sabi ni Pablo, ang kamatayan ay pagkorona sa lahat ng iyong paglilingkod na iyong ginawa. Makinig sa iyong matapat na paglilingkod, sa iyong matapat na pagbibigay, sa iyong matapat na paghayo, sa iyong matapat na pagsamba. Lahat ng ito hindi mo ginawa para maligtas ka. Nagawa mo ito sapagkat niligtas ka na ng Panginoon. At pagkatapos mong matapat na magawa ang mga ito, gagantimpalaan ka ng Panginoon. Ganito rin ang pananaw ni D.L. Moody. D.L. Moody, the great American evangelist in the late 1800s. This was his last words before he died. Earth is receding. Heaven is approaching. This is my coronation day. Those were the last words he uttered before he died. This is my coronation day. Kapag naintindihan mo na ang finished work, pag naintindihan mo kung anong ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang kamatayan ay hindi po pagkatalo kasi tinalo na ni Jesus ang kamatayan. Ang kamatayan ay ang mapa sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Praise God. Praise God. I'm sure some of you are watching this broadcast and many of you in this sanctuary. May mga mahal sa buhay po kayo na nandun na sa kabila. Maybe nandun na yung asawa nyo, nandun na yung magulang ninyo, nandun yung mga kaibigan ninyo. There's going to be the great reunion. Magtatagpo-tagpo tayo uli. It's going to be a great day. Ang tatay ko ay nandun na. Ang nanay ko ay nandun na.
ang aking father-in-law ay nandun na. It's going to be a great reunion. It's going to be a day we will see each other again. We will embrace each other because it's going to be a great reunion. Kaya ang taong hindi natatakot mamatay, handang mabuhay dito hanggang sa buhay na walang hanggan. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Let's see them again. These are the three rationales why we believe we are totally and completely inseparable from God. Let's read them out loud. Ready? You can see this on your screen. The three rationales. Ready? Number one. Because Christ canceled sin. Number two. Because Christ intercedes for us. Number three. Because Christ conquered death. We are totally, completely inseparable from God because we are in Christ. And Christ canceled sin. Christ intercedes for us. And Christ conquered death. Can you say amen? Now let me close by giving you the life application. Ngayong alam na natin ang statement at ang rationals, how do we apply this into our lives? Number one, rest assured, nothing can separate you from God in Christ. Are you in Christ? Come on, answer me. Are you in Christ? Rest assured, nothing can separate you from God. John chapter 6 verse 39, Jesus said, "This is the will of him who sent me, that I shall lose none of all that he has given me, but raise them up in the last day." Walang mawawala kahit isa. Can you say amen? May balita po ako sa inyo. Pag tumunog ang trompeta ng Panginoon ngayon, walang maiiwan na mga anak ng Diyos. Walang maiiwan. Yung mga pastor at obispo na nananakot sa miyembro na maiiwan kayo, silang maiiwan. Hindi kayo makakasama di umano dahil. Ang daming dahil. Ha? Alam niyo po ba mga kapatid kung ano ang dahil? Dahil sa'yo. Yun ang dahilan kung bakit ang mga tao ay natakot ng gusto dahil sa mga pastor at sa mga obispo na hindi naniwala sa tinapos na gawa ni Kristo, at tinakot ang mga tao dahil daw hindi ka nagbibigay, dahil daw hindi ka nananalangin, dahil hindi ka daw nagsisimba, dahil hindi ka daw naglilingkod. Nakalimutan nila ng mga ito ay kusa mong ginagawa dahil kay Kristo. Ang mga ito ay masaya mong ginagawa dahil kay Kristo. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. At wala na makapaghihiwalay sa iyo sa Diyos kailan pa man. Number two, rest in God's complete forgiveness. Pinatawad na ng Diyos ang lahat ng iyong kasalanan. Since Christ canceled your sin, let go of guilt. Trust that you are completely forgiven. Live free and move forward in His grace. You must learn the art of let it go, let it go, let it go. Learn the art of let it go. Alisin mo ang guilt feelings. Hindi ako guilty. Pinatawad na ng Diyos ang lahat ng aking kasalanan. Hindi ako guilty. Pinatawad na ng Diyos ang lahat ng aking kasalanan. Shout amen. When you feel guilty, remind yourself that in Christ you are completely forgiven. Everybody say, in Christ I am completely forgiven. In Christ I am completely forgiven. One more time. In Christ I am completely forgiven. Mas malakas pa. In Christ I am completely forgiven. Remember, we talked about that. I wrote about that. In Christ,
I am completely forgiven. Can you say amen? Number 3, rest knowing that Jesus is praying for you. Ipayapa mo yung isip, may nananalangin para sa iyo. Si Jesus, sa tabi ng Ama, nananalangin para sa iyo. Kaya wala kang dapat ipangamba. John 17:9, I pray for them. Jesus said, I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me. Referring to us. God has given us to Christ, for they are yours. Look at the next verse. Verse 20. My prayer is not for them alone. Referring to His disciples. Sa John 17, pinagpray niya ang kanyang mga disciples. Sabi ni Jesus, my prayer is not only for them, but I pray also for those who will, future, hindi ka pa ipinapanganak, hindi mo pa naririnig ang gospel, hindi mo pa narinig ang mabuting balita, ipinagpray ka na ni Jesus. Look at the verse, for those who will believe in me through their message. Can you say amen? So rest assured that nothing can separate you from God in Christ. Rest in knowing that Jesus is praying for you. Number 4, rest in the truth that in Christ, no more death and separation. Are you in Christ? No more death. Binura na po ang bokabularyo ng kamatayan sa mga anak ng Diyos. Ang tawag po sa kamatayan ay homecoming. Ang tawag po sa kamatayan ay coronation day. Ang tawag po sa kamatayan para sa mga Kristiyano ay natutulog lang. Now look at the scripture, John 11:25 to 26. Jesus said to her, he was talking to Martha, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. Look at the next verse. And whoever lives and believes in me, what will happen? Will never die. Words po ni Jesus yan. And if you believe Jesus, you have to believe His words. Look at the next verse. Whoever lives and believes in me will never die. What's the next line? Do you believe this? He asked Martha, do you believe this? And I believe He is also asking us today, do you believe this? How many believers we have today? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. When we get to the other side of life, let me assure you, no more death. Wala hong purinarya sa langit. Wala hong simenteryo sa langit. Look at the verse, Revelation 21:4. He will wipe every tear from your eyes. No more crying. And there will be no more death, or sorrow, or crying, or pain. All these things are gone for how long? Forever. That is why if you are in Christ, you will never ever be separated from God anymore. Can you say amen? Let's see them again. Tignan natin. Ito pong life application. Ngayong alam na natin yung biblical statement. Ngayong alam na natin yung 3 rationals. Now, ito po yung application. Basahin natin, malakas, sabay-sabay. Ready? Number 1. Number 2. Number 3. And number 4. Rest assured, nothing can separate you from God in Christ. Are you in Christ? Amen. Nothing can separate you from God. Rest in God's complete forgiveness. Are you in Christ? Amen. You are completely forgiven.
Rest knowing that Jesus is praying for you. Rest in the truth that in Christ, are you in Christ? No more death and separation. The big idea is, in Christ, I am inseparable from God. Are you in Christ? You are inseparable from God. Of course, we do not want to end this broadcast without giving the opportunity for you who are watching this broadcast to receive Jesus today and be saved and no longer be separated from God anymore. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon Kristo sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, maligtas, at hindi na mahiwalay sa Diyos kailan pa man, receive Jesus today. Taas natin ang ating dalawang kamay. Doon sa mga nanonood sa broadcast, sumama po kayo sa panalangin ng pagtanggap. Especially you who are seeing this broadcast for the first time. It's not an accident that you are seeing this today. This is your day, the day of your salvation. Manalangin tayo. Taas ating dalawang kamay, sumunod tayo sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama. Itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sila'y magpatuloy sa pananampalataya. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabing, Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Doon po sa mga tumanggap sa Panginoong Hesus sa araw na ito, mula po sa ikaibuturan ng aming puso, mula dito sa EMI Center, ipinapaabot po namin ang aming malugot na pagbati. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. We are so very happy for all of you. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuli dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Kaya hindi naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming karamdaman ay iyon ang pinagaling. Tulad ng nasusulat sa iyong mga sugat,
Ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? One more time, mas malakas pa dyan. That is absolutely true. In Christ, I am inseparable from God. Are you in Christ? You are inseparable from God. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy. Kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!